Hindi na ikaw, isang maikling kwento ng takot at pagmamahal. 7 taon kaming magkasama ni Clara. 7 taon na alam ko ang bawat parte niya, ang paraan ng kanyang tawa, ang amoy ng kanyang buhok, ang ugali niyang kumatok ng 3 beses bago pumasok sa kwarto. 3 beses, lagi. Hindi kailanman 2, hindi 4. 3 beses. Kaya ng isang gabi, kumatok siya ng 2. Alam ko na agad, hindi siya iyon. Nagsimula ito 2 linggo bago noon. Nagpunta si Clara sa probinsya para sa libing ng lola niya. 5 araw lang. Sabi niya, babalik siya bago pa man mapalitan ang mga bulaklak sa altar. Bumalik siya sa ika-6 na araw. Ngumiti siya nang makita ako sa pintuan. Iyong ngiti. Iyong eksaktong ngiti na nagpapabuhos ng aking puso simula pa nung unang pagkikita namin. Pero may kakaiba. Parang masyadong perpekto ang ngiti, parang sinasadya. Unti-unti akong naghinala. Una, hindi na siya kumakatok ng 3 beses. Ikalawa, tinitingnan niya ako ng masyadong matagal. Hindi ang tingin ng isang taong nagmamahal. Ang tingin ng isang taong nag-aaral. Parang bago sa kanya ang mukha ko, kahit 7 taon na niyang nakikita ito araw-araw. Ikatlo, isang gabi, habang natutulog ako, naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking mukha. Malamig. Masyadong malamig para kay Clara. Dahan-dahan akong nagising. Bukas ang kanyang mga mata. Nakatingin sa akin sa dilim. "Clara?" Bulong ko. "Maganda ka," sabi niya. Pero hindi boses ni Clara iyon. Mas malalim, mas malamig. Parang galing sa isang lugar na walang liwanag. Kinabukasan, humingi ako ng tulong sa pari ng aming parokya. Sinabi niya sa akin ang katotohanan. Sa baryo ng lola ni Clara, may lumang simbahan. Doon, maraming dekada na ang nakalipas, may isang ritual na ginanap. Isang nilalang na tinawag mula sa dilim. Itinali siya sa lugar na iyon hanggang sa dumating si Clara at nakita nito ang pagkakataon. "Paano ko siya maliligtas?" tanong ko. Tumingin sa akin ang pari. "Ang ganitong uri ng nilalang," sabi niya, "humahawak sa katawan ng tao dahil gusto nitong maramdaman ang mundo, ang init, ang buhay, ang koneksyon sa ibang tao." Huminga siya ng malalim. "Ang tanging paraan para palayain siya, kailangan mong harapin ang nilalang ng harapan at kailangan mong kumbinsihin ito na bitawan siya." "Paano?" "Ipakita mo sa kanya ang isang bagay na hindi niya kayang gayahin." "Ano iyon?" Ngumiti ang pari, malungkot, tunay na pagmamahal. Nang gabing iyon, kinausap ko ang nilalang. Nakaupo kami sa sala. Katahimikan sa pagitan namin. Ang mukha ni Clara ay nakatungo. Ang mga mata ay nakapikit. "Alam ko na ikaw ay nandoon," sabi ko. Dahan-dahang tumingin sa akin ang mukha ni Clara. Itim ang mga mata, walang ilaw. "Matalino," sabi nito. "Palayain mo siya." Nagtaas ito ng kilay. Galaw ng mukha ni Clara, pero hindi galaw ni Clara. "Bakit ko gagawin yon? Maganda ang katawan niya, mainit, buhay." Ngumiti. "At ikaw, nagmamahal ka sa kanya. Naramdaman ko iyon sa bawat tingin mo. Kung nagmamahal ka sa pagmamahal," sabi ko, "dapat mong malaman na hindi mo ito matatamasa sa pamamagitan ng pagnanakaw." Tumahimik ang nilalang. Lumapit ako. 1 hakbang, 2. Umupo ako sa harap ng mukha ni Clara at tumingin sa mga itim na mata nito nang walang takot. "Libu-libong taon kang nag-iisa," sabi ko. "Alam ko, nakikita ko ito sa iyo." Nanginginig ang boses ko, pero hindi ako huminto. "Pero ang pagmamahal na hinahanap mo, hindi mo ito mahahanap sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya. Ang pagmamahal ay hindi pagtataglay, hindi pagmamay-ari. Kung gayon, ano ito?" Bulong nito. "Ito ang pagpili ng kaligayahan ng isang tao, kahit na ikaw ang mawawalan." Matagal na katahimikan. Nakita ko ito sa mga mata ng nilalang. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Pag-uunawa. "Kung palayain ko siya," sabi nito, "dahan-dahan, mawawala na ako. Wala nang babalikan." "Oo, at hindi mo ito katatakutan?" "Natatakot ako," tapat ang sagot ko. "Pero mas natatakot akong mabuhay nang wala siya."
Matagal na katahimikan. Tapos, pumikit ang mukha ni Clara. At nang muli itong bumukas, kayo manggi, mainit, buhay. Nagtayo si Clara, natitisod. Hawak ko siya bago pa man mahulog. Andres, bulong niya. Ang boses niya, tunay na boses niya. Nandito ako. Niyakap ko siya, mahigpit. Nandito na ako. Umiyak siya nang hindi niya alam kung bakit. Umiyak din ako. Sa labas ng bintana, sa gitna ng gabi, naramdaman ko ang isang bagay na dumadaan. Isang presensya, malayo na, papunta sa kung saan. At sa hangin, mahina, halos hindi marinig. Ngayon ko lang naintindihan. Niyakap ko ng mahigpit si Clara. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, kumatok siya sa aking dibdib 3 beses. Ang tunay na pagmamahal ay hindi natatakot sa pagkawala. Natatakot ito sa buhay nang wala ang minamahal. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.